Isa siyang certified anime lover na eksperto at henyo sa larangan ng programming, si Tsubasa Kurata ay laging nahuhumaling sa mundo ng robots at AI. Lumaki ang batang henyo bilang isa sa pinakamagaling na action figure programmer sa Tokyo. Isang gabi habang paalis na siya sa trabaho, nadatnan niyang nagrereklamo ang kanyang mga empleyado tungkol sa isang proyektong hindi pa natatapos. Ayon sa karaniwang human computation, aabutin ito ng maraming oras kahit sa isang average na programmer, at sarado na rin sila noon. Sa kabila nito, pinanatili ni Kurata ang kanyang paboritong ngiti at sinabing siya na ang bahala. Agad siyang bumalik sa kanyang desk at kinode ang buong proyekto. Natapos niya ito sa tamang oras at nailigtas ang kanyang mga kasama mula sa pagkaabala, kaya't labis ang pasasalamat nila sa kanya. Pauwi na sana siya at dumaan pa sa convenience store para bumili ng bagong action figures at anime, pero sa kasamaang palad ay naaksidente siya sa daan at nasawi. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagluksa sa pagkawala ng isa sa pinakamahusay na programmer sa Tokyo. Ilang buwan matapos ang kanyang kamatayan, muling isinilang si Kurata sa ibang mundo bilang si Ernest T. Chevalier, kung saan umiiral ang magic at mga supernatural na nilalang tulad ng demons. Ngayon, si Ernest T. ay isang matalinong batang lalaki na taglay pa rin ang talento at kaalaman ni Kurata. Isang gabi, habang pauwi sila sa kanilang kaharian, kasama ang kanyang ina na si Celestina at lolo, bigla silang inatake ng grupo ng malalaking makamandag na lamok. Habang nag-uusap sila ng kanyang ina, bumaba si lolo mula sa karwahe para tingnan ang sitwasyon at nakita niyang kinakain na ng mga insekto ang kanilang mga kabayo kaya agad niya itong inatake. Tinangka ng mga insekto na tumakas pero nahabol sila ni lolo at tinaga hanggang mamatay. Iniwan din ni Celestina si Ernest sa loob ng karwahe, ngunit habang abala sila, isang dambuhalang insekto ang bumuhat sa mabigat na karwaheng may sakay pa ring si Ernest. Walang nagawa sina Lolo at Celestina kundi ang magdasal para sa kaligtasan ng bata. Sa oras na tila mawawala na ang kanilang pag-asa, isang silhouette knight ang dumating at pinaslang ang insekto, na iligtas si Ernest sa proseso. Tinitigan ni Ernest ang robot na sumaklolo sa kanya at labis ang pagkabigla niya dahil kahawig ito ng mga robot sa dati niyang mundo. Ang Silhouette Knight, isang man-driven robot na may laki at lakas na kayang tapatan ang dambuhalang insekto, ay nakipaglaban ng patas gamit ang ilang taktikang galaw hanggang mapabagsak nito ang bug. Ang tanging nagawa ni Ernest sa mga sandaling iyon ay ang humanga habang pinanunood ang kahanga-hangang robot na dinurog ang halimaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pagkatapos talunin ang bug, bumaba mula sa cockpit ang piloto ng robot na si Matosh at binati siya. Daling tumakbo si Ernest patungo sa higanteng makina at niyakap ito ng mahigpit. Ipinakilala ni Matosh ang kanyang tungkulin, siya at ang ilan pang piling knights mula sa grupo ng Night Runners ay kilala sa pagtanggap ng mahihirap na misyon para protektahan ang kaharian ng Fielia. Taong 1268, itinalaga ni Ernest sa sarili na maging isang Silhouette Knight sa abot ng kanyang makakaya. Ipinanganak na may pambihirang talino. Pinili niyang pag-aralan at hasain ang kanyang kakayahang pang-magic sa Academy City ng Laihiala malapit sa kabisera ng Kingdom of Primavilla. Sa loob ng 3 taon, sineryoso niya ang pag-aaral ng buong pundasyon ng magic at mana, at sa mga libreng oras niya ay pinapanood niya ang Silhouette Knights at pinag-aaralan kung paano ito kinukode. Makalipas ang 3 taon, umabot na sa edad si Ernest para magkaroon ng sariling wand at makapag-cast ng spells. Isang gabi, iniligtas niya ang isang batang babae na nahulog mula sa bubong, si Adi, na agad humanga sa kanyang tagapagligtas na si Ernie, dahil sa pagiging cute at cuddly nito. Dumating din ang kaibigan ni Adi na si Arkid, o Archie, para tingnan ang kalagayan ng kaibigan at magpasalamat kay Ernie sa pagligtas. Matapos makita ang kakayahan ni Ernie, nakiusap sina Adi at Archie na turuan sila ng magic. Sa una, tumanggi si Ernie, pero kalaunay pumayag rin matapos ang paulit-ulit na pakiusap. Kalaunan, sumali si Ernie at ang kanyang mga kaibigan sa academy para sa mga Night Runners upang matutunan ang lahat ng aspeto ng pagiging isang Silhouette Knight. Sa unang klase pa lamang, naging mayabang si Ernie at humiling sa guro na siya ay payagang dumalo sa middle school classes. Ngunit mariing tumanggi ang guro dahil sa palagay niya, kulang pa si Ernie sa kabuuang pag-unawa sa mga basic at kulang din siya sa height para sa isang Silhouette Knight. Pagkatapos ng klase, nagpalipas muna ng oras si Ernie kasama ang kanyang mga kaibigan.
Nagkaroon si Ernie ng matalinong ideya na pag-aralan agad ang lahat ng pundasyon ng magic upang mas mapabilis ang pagiging isang Silhouette Knight. Habang ikinukwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, dumaan ang tatlong bully na may ninakaw na martilyo mula sa isang maliit na estudyante. Hinabol ng bata ang mga ito pero hindi siya sapat na mabilis para makahabol. Huminto si Ernie at tinanong kung bakit ganoon na lang ang importansya ng martilyo sa kanya. Ipinaliwanag ng bata na ginagamit niya ang martilyo para gumawa ng metal parts para sa katawan ng robot. Na-appreciate ni Ernie ang kanyang trabaho kaya't ginamit niya ang magic para kunin muli ang martilyo at ibalik ito. Bilang pasasalamat, dinala ng bata si Ernie at ang kanyang mga kaibigan sa workshop ng ama nito para ipasyal sila. Doon, nabuo sa isipan ni Ernie ang ideya na i-modify ang kanyang magic wand upang magmukhang baril. Natural na tumutol sina Addie at Archie sa plano niyang ito, pero buo na ang desisyon ni Ernie. Tinanong niya ang batang panday kung posible ito, at pumayag naman itong tumulong. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ang mga guro ng isang maliit na demonstration kung saan susubukan ng mga estudyante ang mga spell na natutunan nila. Sa test venue, muling nakiusap si Ernie na payagan siyang dumalo sa middle school class. Dahil sa kakulaitan niya, pumayag ang guro pero may kondisyon, kailangan niyang gumawa ng isang high-profile magic spell na kayang sirain ang mga target. Ngumiti si Ernie, inilabas ang kanyang wand na mukhang baril, at winasak ang 5 target. Lahat ng tao ay nagulat sa husay na ipinakita niya. Sa huli, na-promote si Ernie sa middle school at nagsimulang dumalo sa mga klase roon. 3 taon ang lumipas at nagdiwang si Ernie ng kanyang 12 kaarawan. Isang araw, palihim siyang pumasok sa isang malaking gusali para masilip ang bagong batch ng Silhouette Knights na ginagawa roon. Nagreklamo si Ernie sa kanyang kaibigan tungkol sa mga luma ng disenyo ng mga knights. Sa puntong iyon, dumating ang iba pa niyang kaibigan at tinawag siya para sumama sa kanila. Sinalubong sila ng mga Night Runners at sumakay ang mga ito sa ilang Silhouette Knights upang i-escort ang mga estudyante papunta sa isang mapanganib na kagubatan para sa kanilang field trip. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay na kumain si Ernie at ang kanyang mga kaibigan ng masarap na hapunan sa kanilang camp. Dumating ang nakatatandang kapatid ni Addie para kumustahin siya, at nang malaman niyang kaibigan ni Ernie ang kanyang kapatid, pinuri niya ito at taos-pusong nagpasalamat sa pagiging mabuting kaibigan kay Addie. Pagkatapos ng ilang usapan, iniwan ng nakatatandang kapatid ni Addie ang mga bata upang ipagpatuloy ang kanilang diskusyon. Makalipas ang kaunting kwentuhan, palihim na umalis si Ernie mula sa kampo upang silipin muli ang mga Silhouette Knights. Isang senior Night Runner na si Edgar ang lumapit sa kanya at ipinaliwanag ang ilang detalye tungkol sa Silhouette Knight na nasa harap nila. Hindi nagtagal, pinayagan ni Edgar si Ernie na lapitan at suriin ang makina, kaya't masayang-masaya si Ernie sa pagkakataong magkaroon ng hands-on experience sa robot. Ilang sandali lang, may paparating na grupo ng Demon Beast sa kanilang kampo, ngunit sa kabutihang palad ay agad itong namataan ng mga scout kaya't nagkaroon sila ng sapat na oras upang makapasok sa kanilang mga knights at ihanda ang mga estudyante para sa evacuation. Matapos may sakay ang lahat ng estudyante sa mga karwahe, sina Edgar, Diet Helm, at ilan pang piling knights ang humarap sa mga halimaw. Samantala, sina Addie at Archie ay tumulong sa kanilang ate upang pabagsakin ang ilan sa mga beasts. Hindi kalayuan, dumating ang isang behemoth at nagbanta sa mismong kabisera. Isa sa mga Night Runners mula sa kaharian ang nakilala ang halimaw at agad ipinabatid ang impormasyon sa kanyang mga nakatataas. Gayunpaman, tila may masamang balak ang mga superiors at pinakiusapan siya na tumakbo patungong kabisera upang ipaalam ito sa iba. Pagkaalis niya, naghanda ang mga superiors na harapin ang behemoth, nagsuot sila ng kanilang mga Silhouette Knights at sabay-sabay na nagpaulan ng atake. Ngunit ang buong katawan ng behemoth ay balot ng sobrang tibay na armor kaya't lahat ng atake ay walang epekto, at mabilis itong tumakbo patungong lungsod. Hindi nagtagal, nalampasan nito ang mga Night Runners at gumawa ng malaking butas sa pader ng syudad. Samantala, huminto sandali ang grupo ng mga estudyante upang suriin ang pinsala sa kampo at tingnan kung may nasaktan. May ilang sugatan silang nakita at agad nilang dinala sa ligtas na lugar gamit ang stretchers. Bilang pasasalamat, niyakap ng ate ni Addie si Ernie dahil sa tulong nito sa pagpuksa sa mga demon beasts. Samantalang abala ang lahat sa labanan, si Ernie ay patuloy na nag-iisip tungkol sa hindi inaaming problema. Para sa kanya,
Masyado ng marami ang mga halimaw para umatake ng sabay-sabay sa iisang direksyon, na hindi karaniwan sa kanilang pattern. Pinaghihinalaan niyang may pinagtatakasan ang mga ito, isang bagay o isang nilalang, bagamat hindi pa niya alam kung ano. Sa mga sandaling iyon, dumating ang scout sa kabisera at agad na iniulat sa mga general ang tungkol sa Behemoth. Habang nagsisimula silang bumuo ng plano upang pabagsakin ang halimaw, nabanggit ng isa sa kanila ang tungkol sa mga estudyanteng nasa Clock Forest na kasalukuyang sumasailalim sa isang test, kaya't agad silang kumilos upang iligtas ang mga ito. Ilang minuto lang ang lumipas, natunton ng Behemoth ang kinaroroonan ng mga estudyante at agad itong umatake. Sina Edgar at ang iba pang Night Runners ay agad nagsuot ng armor at humarap sa Behemoth upang bigyan ng oras ang mga estudyante na makatakas. Habang ang lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay, si Ernie naman ay nanatili upang pag-aralan ang kalaban. Sina Diet at ang kaibigan nitong Night Runner ay nagmadaling sumugod sa bunganga ng Behemoth kahit pinagbawalan ni Edgar. Sa kasamaang palad, napatay ng Behemoth ang kaibigan ni Diet. Sa takot at pagdadalamhati, tumakbo si Diet papasok sa makakapal na kagubatan habang umiiyak. Nakita siya ni Ernie at agad siyang sinundan, natagpuan niya ang Silhouette Knight ni Diet na bagsak at si Diet ay umiiyak sa loob nito. Hindi na nagdalawang isip si Ernie, binuksan niya ang hatch at inagaw ang kontrol sa robot mula sa takot na piloto. Umupo siya sa cockpit at sinubukang patakbuhin ang Silhouette Knight, ngunit muli siyang nainis nang maalalang hindi pa rin sapat ang taas niya para abutin ang mga controls. Kaya't naisipan niyang subukan ng isang bagay, ginamit niya ang sarili niyang mana upang kontrolin ang Silhouette Knight at buhayin ito. Sa kanyang gulat, gumana ito at agad na tumayo ang robot. Pinataas ni Ernie ang power output at pinatakbo ang Silhouette Knight patungo sa Behemoth sa kahangahangang bilis. Samantala, sa gitna ng labanan, patuloy na tinatamaan ng mabibigat na atake sina Edgar at ang kanyang koponan mula sa Behemoth na walang planong umatras. Sa kabutihang palad, dumating ang robot ni Diet at sumali sa labanan. Patuloy na ipinagtatanggol ng Behemoth ang sarili, ngunit hindi tumigil si Ernie sa pag-atake at pagsubok ng iba't ibang attack patterns ng Silhouette Knight. Makalipas ang ilang practice, napagtanto ni Ernie na ang halimaw ay gumagamit ng isang uri ng magic enhancement upang suportahan ang dambuhalang katawan nito. Ngayon, ang tanging kailangan na lang ni Ernie ay tamaan ang Behemoth sa pinakamahinang bahagi nito upang tuluyang mapabagsak ito. Sinubukan niyang targetin ang mga mata ng halimaw, ngunit agad itong pumikit bago pa siya makalapit. Hindi ito naging hadlang kay Ernie at patuloy siyang naghahanap ng paraan upang mapabagsak ang Behemoth. Hindi nagtagal, dumating na rin ang iba pang mga knights sa battlefield dala ang kanilang tanyag na cluster bunkers, isang uri ng weapon na kayang sum-iron ng armor. Ginamit nila ito upang batasin ang apat na galamay ng Behemoth, pero kahit ganun, tumanggi pa rin itong bumagsak. Mabilis na gumanti ng atake ang Behemoth at nakasira pa ng ilan sa mga Silhouette Knights. Dahil dito, nagalit si Ernie at sumugod ng may matinding galit. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, nagsimulang bumigay ang kanyang Silhouette Guardian dahil sa labis na paggamit at pagod. Huminto siya saglit at hiniling kay Diet na siya muna ang magmaneho ng Knight habang susubukan niya ang ibang paraan. Lumabas si Ernie mula sa Silhouette Knight at gumamit ng Air Bullet Magic Attack upang lumikha ng mga sonic boom na nakapigil sa kilos ng Behemoth. Nang lumapit na ito ng husto, ibinigay ni Ernie ang hudyat kay Diet upang tumalon palayo at pakawalan ng electric field ng Knight. Sinunod ito ni Diet, at naparalisa ang Behemoth dahil sa matinding kuryente, lalo na't bukas ang mga mata nito kaya tumama ang kuryente sa mismong utak, na siyang naging sanhi ng short circuit at pagkamatay ng halimaw. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Edgar ang Silhouette Knight ni Diet at inakalang patay na ito, kaya't nagbigay sila ng respeto. Sa kanilang gulat, dumating si Ernie kasama si Diet at nagpakita ng ligtas. Nagpaalam si Ernie at bumalik sa kanyang mga kaibigan na labis ang tuwa sa kanyang pagbabalik. Agad namang kumalat ang balita ng kabayanihan ni Ernie at nakarating ito sa hari. Labis ang paghanga ng hari sa isang 12 anyos na batang pinabagsak ang isang Division Class Demon Beast na tulad ng Behemoth kaya't agad niyang hiniling na makausap ito. Kinagabihan, nagtungo si Ernie at ang kanyang lolo upang humarap sa kanyang kamahalan. Ipinahayag ng hari ang kanyang tuwa na may isang tunay na henyo sa loob ng kanyang kaharian. Una, pinasalamatan niya si Ernie sa mahalagang papel nito sa pagpatay sa dambuhalang halimaw.
Bilang gantimpala, tinanong ng hari kung ano ang anumang hiling ni Ernie na kayang tuparin ng kaharian. Saglit na nag-isip si Ernie at hiniling na malaman kung paano bumuo ng isang ether reactor, ang tinatawag na puso ng bawat Silhouette Knight at isang mahigpit na lihim na teknolohiya ng Kingdom of Fremavilla. Natural lamang na tumutol ang mga nasasakupan ng hari sa kahilingan ni Ernie, ngunit muli siyang tinanong ng hari kung ano ang balak niyang gawin sa ganoong mahalagang kaalaman. Lalo pang namangha ang hari nang ipahayag ni Ernie sa buong korte na layunin niyang i-modify ang mga Silhouette Knights at gawing mas makabago at mas mahusay ang mga ito. Sa huli, napagpasyahan ng hari na bigyan si Ernie ng pagkakataon, pinagbigyan niya ang hiling nito at ipinagkaloob ang akses sa lihim na kaalaman, ngunit may isang kondisyon, kailangan ni Ernie na muling buuin ang katawan ng kahit anong Silhouette Knight. Para kay Ernie, ito'y isang piece of cake, kaya taos-puso siyang nagpasalamat sa hari at umalis. Kinabukasan, ipinatawag ni Addie's father, si AK, ang marquee ng salot, ang kanyang mga anak pabalik sa kanilang tahanan. Doon, hindi tuwirang hiniling ng kanilang ama na maging tagapag-ulat ang kanyang mga anak tungkol sa progreso ni Ernie. Sa una, walang pagtutol sina Addie at ang kanyang ate dahil wala naman silang naamoy na masama sa utos na ito. Samantala, sina Ernie at David, ang lead mechanical engineer, ay sabay na ininspeksyon ang wreckage ng Silhouette Knight ni Diet. Habang nagrereklamo si David sa kakilakilabot na kondisyon ng robot, napahinto si Ernie upang hanggan ang ganda ng nasirang Knight. Agad siyang hinatak ni Hammerdodd palayo upang hindi maistorbo si David, ngunit tila naging interesado si David sa sinasabi ni Ernie kaya tinawag niya itong pabalik upang makinig sa lahat ng ideya ng bata. Inilaan ni David ang susunod na oras sa pakikinig sa tila absurd, ngunit makabagong mga ideya ni Ernie. Ayon kay Ernie, kaya niyang tumulong kay David upang makabuo ng isang Knight na mas mataas ang kalidad at performance kumpara sa mga kasalukuyang modelo. Napagdesisyonan ni David na bigyan ng pagkakataon si Ernie, kaya't hindi nagtagal, ipinakilala ni Ernie kay David at sa buong workshop ang teknolohiyang tinatawag na crystal fiber. Matapos ipaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa fiber, isinagawa ni Ernie ang isang demonstration na lubhang ikinamangha ni David. Dahil dito, pinayagan ni David si Ernie na makipagtulungan sa kanila sa paggawa ng susunod na henerasyon ng Silhouette Knights. Dumating sina Edgar at Hai upang kumustahin ang kanilang Silhouette Knights at nadatnan nila si Ernie na abala sa pagpapaliwanag ng kanyang mga nakakabaliw ngunit sobrang interesting na ideya sa buong grupo. Matapos talakayin ang tungkol sa crystal fiber, umusad na agad si Ernie sa susunod na antas at ipinresenta ang ideya ng pagdaragdag ng 2 karagdagang braso sa bawat Silhouette Knight. Nagreklamo sina David at iba pa dahil masyado raw itong magiging pabigat para sa piloto, pero ipinaliwanag ni Ernie na simple lang ang silbi ng mga braso, hawakan lang ang wand at maglabas ng magic beams. Sa una, nainis si David sa ideya, pero kalaunay lalo siyang naengganyo sa kakaibang katalinuhan ng batang ito. Pagkatapos ng trabaho, hinarap siya ni Addie at Archie at nakiusap na isama sila sa susunod na importanteng misyon, at natural lang na pumayag si Ernie. Kinabukasan, humingi si Ernie ng pahintulot sa principal upang humingi ng dagdag na oras at tauhan para matapos ang kanyang Silhouette Knight, na agad namang pinagbigyan. Bumalik siya sa trabaho at ibinahagi ang lahat ng kanyang ideya sa buong grupo habang sinimulan na nila ang mekanikal na proseso. Buong araw silang nagtrabaho, gumagawa ng prototypes na akma kahit sa pinakamaliit na Night Runner. Pagsapit ng hapon, sinubukan ni Edgar, Diet, at iba pa ang mga prototypes at naglaro pa ng tag gamit ang mga ito. Pagkatapos buuin ang mga pangunahing modelo, inutusan ni David at Ernie si Helvy upang itest ang mga ito. Kumilos si Helvy gamit ang robot, bumaba, at iniulat ang mga kakulangan at mga maaaring i-improve. Hinikayat siya ni Ernie na bumalik sa loob ng Knight upang subukan ang bagong targeting system na kanilang idinagdag. Bagaman kailangan pa ng refinement, gumagana naman ng maayos ang sistema. Si Diet, na tila naka-recover na mula sa kanyang trauma, ay masayang-masaya na makitang may malinaw ng progreso sa mga Silhouette Knights. Upang mas subukan pa ang bagong modelo, nag-organisa sina David at Ernie ng isang simpleng sparring match sa pagitan nina Edgar, na gumagamit ng lumang modelo, at Helvy, na gumagamit ng bagong bersyon. Nagsimula ang laban sa palitan ng suntok at laser beams, at nang masyado ng maraming tinanggap na atake si Edgar, sumugod siya at pin-and-down si Helvy.
Gumamit si Helvin ng martial arts technique para patumbahin si Edgar, at nang papatagan na niya ang robot nito, bigla siyang naubusan ng mana at natalo sa laban. Nang gabing iyon, nagdiwang ang buong team sa tagumpay ng proyekto. Habang iniisip ng lahat na natapos na ang proyekto, ibinulalas ni Ernie na nagsisimula pa lang sila. Sa gitna ng kasayahan, isang kainahinalang tao ang tahimik na lumabas ng silid at nagulat ng kanyang nakita sa isang misteryosang babae na umiinom kasama ang grupo ng kalalakihan, lumalabas na hindi lahat ay masaya sa tagumpay ni Ernie. Kinabukasan, bumalik si Ernie at ang kanyang masayahing grupo ng mga engineer sa drawing board upang lutasin ang kanilang pinakamalaking problema, masyadong mabilis maubos ang mana ng bagong Silhouette Knight. Upang masolusyonan ito, napagdesisyonan nilang baguhin ang form nito upang ma-accommodate ang controlled mana discharge sa mas maliit na dami sa bawat paggamit. Habang abala sa kanilang proyekto, sinubukan ni Ernie at ng kanyang mga kaibigan ang mas maliliit na prototype na kanilang ginawa sa gilid, tinatawag na man-sized prototypes. Sinubukan nila ang iba't ibang features tulad ng chain mechanism, arrow functions, at ilang espesyal na kakayahang idinagdag ni Ernie. Pagkatapos nito, bumalik sila sa main building upang suriin ang bagong disenyo para sa Silhouette Knight. Medyo nadismaya sina Ernie at ang kanyang grupo sa laki ng bagong Night Runner dahil may ilang bahagi pa itong kailangang ayusin. Bumalik si Ernie sa klase at pinag-isipang muli ang kanyang disenyo para sa ibang Knights habang patuloy na sinusubukan kung paano niya mas mapapaganda ang sarili niyang gawa. Kalaunay itinuring na niyang kumpleto ang kanyang Telesil Knight, pero para sa iba pang units, alam niyang kailangan pa niya ng mas seryosong pagtutok. Pagkatapos ng klase, bumalik siya sa engineering lab kasama ang kanyang lolo upang pag-usapan ang mga dapat ikabahala, tulad ng kung paano magre-react ang buong lab kapag nalaman nilang isang batang may malawak na kaalaman ang nasa likod ng bagong disenyo. Hindi kalayuan, pinag-iisipan naman nina Addie at Archie kung dapat ba nilang sabihin sa kanilang ama ang progreso ni Ernie sa paggawa ng mga bagong Knights. Napagdesisyonan nilang iulat ito agad bago pa man ang lab ang makinabang sa kredito ng buong proyekto ni Ernie. Kinagabihan, nagpadala ng liham si Marky Deckard kay lolo ni Ernie na humihiling ng isang pagpupulong kasama ang mga estudyanteng responsable sa bagong batch ng Silhouette Knights. Matapos matanggap ang liham, pinayagan ng lolo ni Ernie ang mga Knights ni Deckard na kunin ang lahat ng estudyanteng kasali sa proyekto. Matapos marinig ang paliwanag ng mga gwardya, agad na naglakad sina David, Ernie, at ang iba pang miyembro ng grupo patungo sa fortress ni Deckard. Hindi nila alam na may isang kasabwat mula sa mga kalabang grupo na nagtanim na ng patibong sa daraanan nila, gumuhit ito ng lilang linya sa lupa upang tawagin ang isang Earthshaker worm sa ibabaw tuwing makakaramdam ito ng biglang pagbabago sa bigat sa lupa. Dahil sapat ang bigat ng mga Silhouette Knights, inaasahan ng kalaban na maa-activate ang patibong. Ilang sandali lang, hinarap ng grupo ang pinakamalaking Earthshaker worm na kanilang nakita. Nanatiling kalmado si Ernie at bumaba pa mula sa kanyang knight upang pag-aralan ang galaw at pattern ng halimaw. Matapos makuha ang kinakailangang impormasyon, iniwan ni Ernie ang Earthshaker worm sa kamay ni Edgar at ng mga bihasang Night Runners. Bumuo sina Edgar ng isang quad-link formation upang harapin ang halimaw at matagumpay nila itong napuksa gamit ang kombinasyon ng mga galaw at taktika. Samantala, sa kabisera, narinig ng mga kalaban ang balita tungkol sa pagkatalo ng Shaker Worm, ngunit sa halip na malungkot o magsisi, natuwa pa sila at nagalak na sapat na ang lakas ng mga Silhouette Knights upang tiisin at labanan ang kanilang mga atake. Sa kabilang banda, nagalit si Addie sa labis na pananabik kay Ernie. Ilang sandali pa, dumating si Hammerdodd upang i-anunsyo ang pagdating ni Edgar at iba pa. Daling tumakbo sina Archie at Addie palabas upang salubungin si Ernie at ang kanyang Silhouette Nighttail, ngunit sa kasamaang palad, ibinalita sa kanila na naiwan si Ernie kasama si Marky Deckard upang ayusin ang ilang bagay. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang mag-alala si Deckard tungkol sa tagumpay ni Ernie, alam niyang sa likod ng tagumpay ay may mga matang naninibugho at may panganib na hindi pa niya alam. Nais niya itong tuklasin mismo. Sa kabilang eksena, dumating si Stefania, ang nakatatandang kapatid ni Addie, sa opisina ng kanilang ama upang kausapin ito. Pagkatapos palabasin ng lahat ng tao, kinumpronta niya ang kanyang ama kung bakit niya isinumbong kay Marky Deckard ang proyekto ni Ernie.
Ngunit bago siya makasagot, lumipat ang eksena kung saan ipinasusundo ni Deckard si Ernie upang ituro sa kanya ang buong mechanical at electrical systems ng Silhouette Nighttail. Masiglang tinanggap ito ni Ernie at agad na nagturo, ngunit ipinahayag niya rin ang kanyang pagkadismaya sa ether reactor na ginagamit, dahil luma na ito at hindi sapat upang suportahan ang mas advanced na disenyo na nasa isip niya. Matapos marinig ang lahat, diretsahang sinabi ni Deckard na siya ang kukuha ng kredito sa lahat ng ginawa ni Ernie. Tinanong niya si Ernie kung ayos lang ito sa kanya, at laking gulat niya nang walang pagtutol ang binata. Nainis si Deckard dahil hindi niya maintindihan kung bakit walang pakialam si Ernie sa recognition. Sinubukan ni Ernie na ipaliwanag ang sarili, ngunit pinutol siya ni Deckard at ipinaalala sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang ginagawa. Hindi namamalayan ni Ernie na tila minamaliit niya ang 300 taong pinagsama-samang kasaysayan at pagsisikap ng mga naunang henerasyon, dahil ang bago niyang disenyo ay malinaw na lumalagpas sa lahat ng Silhouette Night designs na nauna. Ngunit pinutol ni Ernie ang usapan at sinabi kay Marky Deckard na mas marami pa siyang plano sa hinaharap. Sa puntong ito, napilitang kumalma si Deckard at tinanggap ang pagbabagong hatid ng bagong henerasyon. Naupo siya at nagbalik tanaw sa kanyang kabataan, kung paanong dati, kagaya rin siya ni Ernie, puno ng buhay, ideya, at inobasyon. Tinanong niya si Ernie kung ano ang nagtutulak sa kanya para gawin ang lahat ng ito, at sagot ni Ernie, ito ay simpleng hobby lang, wala nang iba. Tuluyan ng kumalma si Deckard at pinayagang maging malaya ang 12 anyos na batang henyo. Sa kabilang dako, tinipon ng ama ni Addie ang kanyang mga anak upang ipaliwanag kung bakit niya ipinakilala si Ernie kay Marky Deckard. Sa kabutihang palad, wala namang masama o lihim sa pulong, at naging malinaw ang lahat. Habang umiinom ng kape si Deckard kinabukasan, inilabas ni Ernie ang kanyang journal at ipinaliwanag ang lawak ng kanyang kaalaman tungkol sa Silhouette Nights, na labis na ikinagulat ng Marky. Dahil dito, pinayagan niya si Ernie na manatili pa ng ilang araw sa kanyang tirahan. Sa mga sandaling iyon, hindi na mapakali si Addie sa labis na pangungulila kay Ernie. Sinubukan siyang pakalmayan ng mga kasama sa workshop, ngunit nagsimula na siyang mag-isip ng kakaiba, hinikayat niya ang kanyang grupo na pasukin ang fortress ni Marky at bawiin si Ernie. Ngunit pinaalalahanan siya ng grupo na magiging masama ito para sa reputasyon ng lahat. Nagkaroon ng ideya si David at iminungkahi ang isang mapayapang paraan upang maibalik si Ernie mula sa pangangalaga ni Deckard. Ilang araw ang lumipas, sinalakay ng mga demon beasts ang Dairy Village, isang bahagi ng Kingdom of Fremavilla, kaya't agad silang nagpadala ng distress signal sa kabisera. Tumugon naman ang sentro sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Silhouette Knights. Kasabay nito, lumabas mula sa anino ang misteryosang babae at ang kanyang mga kasamahan upang magdulot ng kaguluhan at pasimulan ng isang digmaan laban kay Ernie. Ngunit dahil malayo siya sa pinangyayarihan, wala siyang ideya na may isang napakahalagang kaganapan na malapit nang mangyari. Samantala, si Diet ay abalang ipinapailan lang ang kanyang bagong Go Knight, at sinusubukan ang mga makabagong mechanics at mga upgrades sa armor nito. Nang tanungin siya ni David tungkol sa kanyang karanasan, sinabi niyang sobrang ganda ng Knight na parang ayaw na niyang ibigay ito kay Deckard. Gayunpaman, bumaba siya mula sa Knight at nagpatuloy sa kanyang araw. Sa mga oras ding iyon, dumating sina Addie at Archie lulan ng mga karwaheng puno ng mga Smallman-driven prototype Knights, mga espesyal na modelo na mismo si Ernie ang gumawa para sa tatlo nilang magkakaibigan. Bago tumulak patungong fortress, sinigurado muna ni David na may pahintulot silang dalhin ang ganoon kataas na uri ng makina gaya ng mga high-profile Silhouette Knights, at sa kabutihang palad, meron nga sila. Kasama sina Edgar, Dietrich, Diet, David, Addie, at Archie, nagsimula na silang maglakbay patungo sa fortress ni Marky Deckard bilang escort team. Samantala, matapos mapuksa ang mga demon beasts sa Dairy Village, nagpadala ang mga Night Runners ng isang emissary sa kabisera upang iulat ang sitwasyon sa hari at sa iba pang opisyal. Sa kanyang paglalakbay, tinambangan ng emissary ng misteryosang babae at ng kanyang grupo, ang Order of the Bronze Fang. Brutal nilang pinatay ang Night Runner at inagaw ang kanyang Silhouette Knight, pagkatapos ay nagtago sa loob ng mga karwaheng hindi kainahinala habang patuloy ang kanilang paglalakbay patungong fortress ni Deckard. Pagsapit ng gabi, nakarating ang Order of the Bronze Fang sa fortress at tinanggap sila sa loob ng panloob na pader bilang mga panauhin.
Habang naglalakad papunta sa workshop kung saan ginagawa ang mga bagong modelo ng Knight, inilantad nila ang kanilang tunay na pagkatao at pinaulanan ng bala ng magic lasers ang mga manggagawa sa loob. Matapos patayin ang mga ito, inagaw nila ang bagong silhouette Knight models at sinimulan ang paninira sa iba't ibang bahagi ng fortress sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga magical laser beams sa mga gusali at tirahan. Sa loob ng kastilyo, nag-isip sina Deckard at ang kanyang kanang kamay ng susunod na hakbang. Iminungkahi ni Ernie na siya na ang humarap sa mga rebeldeng knight para pigilan ang kaguluhan, ngunit ayaw ni Deckard na isugal ang buhay ng batang prodigy. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang sariling tauhan, ang Hammerworth Squad, upang harapin si Lady Carol at ang kanyang mga tauhan. Agad na nagporma ang Hammerworth Squad sa battlefield at hinarap ang kalaban. Ang kanilang pinuno ay sumugod kay Lady Carol, ngunit magaling itong umiwas at agad umatras mula sa labanan. Nakuha na nila ang pinakabagong modelo ng Silhouette Knight kaya't ayaw na nilang magsayang pa ng oras o sumabak sa mas matinding panganib. Sa kanilang pagtakas palabas ng fortress, nasalubong nila sina Edgar, Dayet, at ang tatlong kasama nito, Addie, Archie, at David. Pagdating nina Edgar, Dayet, David, Addie, at Archie sa fortress kasama ang kanilang bagong kagamitan upang makita si Ernie, agad na inakala ni Kilt na sila'y mga reinforcements ng kalaban at walang pag-aalinlangang inatake sila. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay agad nagpakawala ng laser beams, kaya't napilitan sina Edgar at Dayet na gumanti upang ipagtanggol ang kanilang sarili, habang sina David, Addie, at Archie ay tumakas patungo sa ligtas na lugar. Si Dayet ay nakipaglaban sa mga tauhan ni Kilt habang si Edgar naman ay tumugis kay Carol. Hindi naglaon, sumali na rin sina Addie at Archie sa labanan gamit ang kanilang man-driven prototype suits, ngunit halos huli na sila sa aksyon. Sa huli, nagawa ni Dayet na mapabagsak ang mga kalaban ni Carol, subalit nawalan siya ng konsentrasyon sa isang iglap at pinatay ang kanyang mecha gamit ang isang EMP attack. Samantala, sina Archie at Addie ay nakahabol kay Edgar at tumulong upang habulin ang mga nagnakaw ng kanilang mechs. Si Ernie naman ay nag-aalala sa kanyang pagiging walang aksyon at nagpas siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya alam kung paano dahil wala siyang sariling knight na magagamit. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, dumating si David sakay ng kanyang karwahe at nakita ito ni Ernie. Agad siyang lumipad pababa at ginamit ang natitirang man-driven MCH, mech, upang tumulong. Pinatakbo ni Ernie ang maliit na makina at mano-manong pinatay ang mga mecha na ginagamit ng mga kalaban. Matapos nito, ibinahagi niya ang kanyang bagong plano para mabawi ang kanilang T-cell. Nang marinig ang plano, agad siyang nagtrabaho upang maisakatuparan ito. Samantala, sina Carol at isa pa niyang tauhan ay patuloy sa pagtakas patungong hangganan ng kaharian, habang hindi nagpapahuli sina Edgar at ang dalawang bata. Nang mainis na sila sa habulan, nagpas siyang lumaban si Carol, hinarap niya si Edgar habang sinubukan ng isa pa niyang kasamahan na sirain ang gamit ng mga humahabol. Ngunit napigilan ito ni Archie sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa isang bitag na siya rin ang hindi sinasadyang na-activate. Sa pagkakahulog, natapilok ang tauhan ni Carol at tuluyang nahulog sa lawa, na siyang nagpahinto sa kanyang mecha. Sa kabilang banda, patuloy ang matinding labanan nina Edgar at Carol. Sa huli, nagtagumpay si Carol sa pagpigil kay Edgar at tinaga ang malaking bahagi ng kanyang Earl Cumber, Knight Unit, bago tumakas dala ang T-cell. Dumating sina Dayet at iba pa upang tulungan si Edgar at suriin ang kanyang kalagayan. Habang pinaplano pa nilang habulin si Carol at ang ninakaw na Knight, bigla silang hinarang ng isang dambuhalang horde ng Demon Beasts. Napilitan ang lahat na huminto at harapin ang paparating na halimaw na banta. Hindi nagtagal, nagtagumpay silang talunin ang buong horde ng Demon Beast sa loob lamang ng isang gabi at bumalik sila sa kabisera bilang mga bayani. Sina Marquis Deckard at ang kanyang kanang kamay ay pinag-isipan kung sino ang maaaring nasa likod ng Bronze Fang. Matapos ang malalim na pagsusuri, napagpasyahan nilang ito ay planadong hakbang mula sa ibang kaharian. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ng hari sina Ernie at ang kanyang grupo sa palasyo at doon ay kanyang inilunsad ang isang bagong unit na pinangalan ng Order of the Silver Phoenix. Ang layunin ng unit na ito ay paunlarin ng iba't ibang aspeto ng mga mech ng kaharian, at itinalaga ng hari si Ernie bilang pinuno nito. Hinimok siya ng hari na gampanan ng mahusay ang kanyang tungkulin sa pagbubuo ng mas makabago at mas malalakas na mga mech sa hinaharap.
Samantala, dinalaw ni Helvy si Edgar sa ospital, at nangakong mababawi rin niya balang araw ang kanyang knight. Sa pagbabalik nila sa kanilang bayan, napanaginipan ni Ernie ang tungkol sa kanyang mga robot, isang limited edition robot ang tumatakbo palayo sa kanya. Nagising siya agad at napansing nakahilig sa kanya si Addie. Sinubukan niya itong gisingin, pero tila mahimbing na ang tulog ng dalaga. Sa huli, tinukso at ginsing niya ito ng pilit. Samantala, ipinadala sa Silhouette Night Laboratory ang disenyo ng Telecell base para sa mas malalim na pag-aaral. Ngunit nahirapan ang mga siyentipiko roon na unawain ang algorithm sa likod ng crystal tissue material. Nainis ang hepe ng laboratorio na si Chief Gaza sa kabagalan ng kanyang mga tauhan. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang direktor ng laboratorio na si Director Olver at tinukso si Gaza sa kakulangan nito ng kaalaman sa Telecell designs. Umiwas sa anumang mapanlinlang na tanong si Gaza at agad na umalis. Nang gabing iyon, ipinangako ni Gaza sa sarili na gagawa siya ng isang bagay na magbabalik ng tiwala ng hari sa kanilang unit. Ito lamang ang paraan upang malampasan nila ang Order of the Silver Phoenix at muling makabalik sa tamang landas. Sa isang pagpupulong naman kasama ang hari, ibinahagi ni Deckard ang kanyang mga natuklasan matapos ang investigasyon sa Bronze Fang. Lumalabas na pawang mercenaries mula sa Kingdom of Occident ang mga ito na may layuning guluhin ang kapayapaan sa pagitan ng Fremavilla at ng mga karatig bansa. At ngayong hawak na nila ang isa sa mga Telecell units, hindi na tiyak kung ano pa ang mga susunod nilang plano. Sa kabila nito, nananatiling puno ng pag-asa ang hari sa kakayahan ni Ernie at ng kanyang team para sa hinaharap ng kanilang kaharian. Sa parehong sandali, nalaman ng pamilya ni Ernie ang tungkol sa kanyang promosyon. Bagamat nagulat sila, labis pa rin ang kanilang kasiyahan at ipinagdiwang ang pagkilalang natanggap ng batang henyo. Kinabukasan, dumating si Ernie sa workshop dala ang isa na namang bagong modified version ng kanyang miniaturized man-driven MCH bot, isang service bot na idinisenyo upang makatulong sa mga tauhan ng workshop sa mabilisang pagdadala ng mga heavy-duty na kagamitan. Labis ang gulat at paghanga ni David at ng iba pa sa inobasyon ni Ernie. Ipinaliwanag niya sa kanila ang mekanismo ng bot at pinayagan silang gamitin ang mga miniature knights ayon sa kanilang pangangailangan. Pagkatapos nito, pumila si Ernie at ang kanyang grupo upang formal na lumagda sa isang partnership kasama ang Marquee Knights para sa isang opisyal na pagtutulungan. Sa parehong araw, nakatanggap sila ng mensahe mula sa kanyang kamahalan, nag-organisa ang hari ng isang friendly sparring match sa pagitan ng Silhouette Night Lab at ng Order of the Silver Phoenix, na gaganapin 10 buwan mula ngayon. Sa panahong ito, parehong panig ang kailangang bumuo ng pinakamahuhusay na mechanized robots upang ipakita sa hari at sa mga mahahalagang opisyal ng estado. Nang marinig ito, labis na na-inspire ang buong grupo ni Ernie na higaitan pa ang kanilang mga hangganan. Agad namang ipinakita ni Ernie ang mga bagong plano na kanyang iginuhit para sa kanyang mga robot at ibinahagi ito sa kanyang team. Habang abala ang iba sa pagpipino ng disenyo, patuloy si Ernie sa paglikha ng mas kahanga-hangang mga ideya upang siguraduhin na mapabilib nila ang lahat pagdating ng paligsahan. Ilang buwan ng intensive building at testing ang lumipas habang papalapit ang malaking araw. Matapos ang graduation, nag-recruit si David ng mga bagong miyembro upang sumali sa workshop at maging bahagi ng Order of the Silver Phoenix. Sa kanilang induction, ipinakilala ni Edgar at ng iba pa ang bagong miyembro sa kanilang boss, si Ernie, na labis nilang ikinagulat. Matapos ang induction speech, nakipagkita si Ernie sa isang private investigator na inupahan niya upang matukoy kung sino ang traidor na nag-leak ng kanyang sikreto sa kalaban. Ayon sa findings ng investigador, natukoy na niya ang espiya sa hanay ng mga estudyante ngunit hindi pa rin tukoy kung sino ang tunay na utak sa likod ng Telecell incident. Nagpasalamat si Ernie sa kanyang sipag at hinimok itong ipagpatuloy pa ang investigasyon. Si Addie, na palihim na nakikinig sa kanilang usapan, ay nagselos dahil tila masyadong seryoso si Ernie sa pakikitungo sa babae. Pagkaalis ng detective, biglang pumasok si Addie sa silid at iginiit na payagan siyang mag-pilot ng isang Silhouette Knight. Sa kanyang gulat, pumayag si Ernie. Sa susunod na eksena, pinaandar ni Ernie ang kanyang pinakabagong imbensyon, ngunit dahil sa labis na lakas ng power output, literal siyang pinasabog at tumilapon sa kagubatan. Matapos ang aksidente, agad na sinundan ng mga kasamahan ni Ernie ang bakas ng makina at natagpuan siyang walang malay sa loob nito.
Maya-maya pa'y nagising si Ernie at agad nang bumalik sa pag-uusap tungkol sa mga improvements na kailangang gawin sa machine. Ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan at pinaalalahanan na siguradong magagalit si David kapag nalaman nitong nasira na naman ang isa sa kanilang napakagandang imbensyon. Bumalik sila sa workshop at iniulat ang nangyari, tulad ng inaasahan. Pinagalitan siya ni David at sinabihang bawasan muna ang kanyang innovative thinking habang hindi pa nila nababawi ang nawalan. Ngunit hindi na nagdalawang isip si Ernie at agad ibinahagi ang susunod niyang proyekto, isang makina na kayang paganahin at kontrolin gamit ang mana ng 2 tao. Ilang araw lang ang lumipas at natapos agad ang bagong Silhouette Knight. Pinagamit ito kay Archie at Addie, ngunit tulad ng inaasahan, pamalya ang disenyo. Hindi ito naging hadlang kay Ernie, bagkus ay lalo siyang ginanahan sa pag-improve ng makina. Sa panahong iyon, dinala ni HBY si Addie sa ilog upang maligo at maglinis habang ang mga lalaki naman ay naiwan sa workshop upang magtrabaho. Habang abala ang lahat, lumikha si Ernie ng isang key system at ibinigay ang prototype nito kay Edgar, isang sistema kung saan tanging ang may hawak ng susi ang makakapag-operate ng Silhouette Knight. Sinubukan ni Edgar ang susi at natukoy ang ilang mga kailangan pang ayusin. Muling bumalik sa porma ang team ni Ernie at walang sawang nagtrabaho hanggang dumating na ang araw ng pinakahihintay na sparring match. Sa mismong araw ng laban, unang nagpakita ng kanilang Silhouette Knights ang grupo ni Gaza. Bagaman may mga bagong software at mekanikal na features ang kanilang Knights, nanatiling luma at hindi kapansin-pansin ang kabuoang disenyo. Nagbigay ng mahabang paliwanag si Gaza sa hari tungkol sa mga pagbabago, at matapos itong pakinggan, pinuri naman siya ng hari para sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos nito, ipinatawag na ang Order of the Silver Phoenix upang ipakita ang kanilang likha. Sa isang dramatic entrance, pumasok ang bagong dual-piloted MCH ni Ernie sa arena. May estruktura itong tulad ng isang Centurion at sabay na inilabas ang iba pang mga Silhouette Knights na nauna nilang dinevelop. Labis na humanga ang hari at ang lahat ng naroroon sa napakadetalyado at makabagong disenyo, at sabik silang makita kung ano ang kayang gawin ng mga ito. Bago magsimula ang mock battle, isa-isang nagpakilala sa hari ang mga Night Runners na lalahok sa laban. Si King Ambrosius ng Fremavilla ay pumili ng 4 mula sa Knights ni Ernie upang lumaban kontra sa 6 na mechs ni Gaza. Sa halip na mataranta sa hindi pantay na laban, mas lalo pang natuwa si Ernie, matagal niya nang hinihintay ang mock battle na ito sa loob ng 10 buwan. Sa paligid ng arena, dumating na rin si Prince Rice, anak ni Crown Prince Lames, matapos siyang ipatawag pabalik sa kaharian ng mismong hari. Bago pa siya humarap sa kanyang lolo, pinili muna niyang manood ng laban mula sa gilid upang makita ang kakayahan ng mga kalahok. Ilang sandali lang, ibinigay na ni King Ambrosius ang hudyat upang simulan ang mock battle. Unang sumugod ang team ni Ernie, habang naghahanda naman ang mga runners mula sa laboratorio ni Gaza para sa kanilang depensa. Ngunit laking gulat nila nang biglang i-activate ni Ernie ang super turbo mode ng kanyang robot. Dahil sa bilis ng galaw, hindi nakapaghanda ang Gaza runners sa isang mabilis na atake, na knockdown ni Ernie ang isa sa kanila at iniwan ang iba para sa kanyang teammates. Sina Addie at Archie, na nakasakay sa Centurion mech, ay mabilis na hinati ang kalaban sa 2 grupo para mas madaling isa-isahin ng kanilang units. Sa ngayon, epektibo ang plano, sina Edgar at Dietrich ay naghintay ng signal para sumabak, at nang dumating ito, agad silang sumugod at hinarap ang mga kalaban. Ginamit ni Edgar ang kanyang karanasan at husay sa labanan, gamit ang kanyang lightning frail, napabagsak niya ang isa sa mga knights habang binibigyan ng sapat na oras si Ernie upang makapag-recover ng mana. Habang patuloy ang laban, nagsimulang makasabay sa tempo ang mga Aroan Knights mula sa team ni Gaza. Mabilis nilang binalans ang laban, pinilit sina Dietrich at Edgar na manatiling abala, hindi nila alam na ang dalawa ay sadyang bumibili lamang ng oras para kay Ernie. Sa kabila ng lahat, humanga pa rin si Hari Ambrosius sa determinasyon at katatagan ng grupo ni Gaza. Naging matindi ang laban ng ante-unting nahirapan ang team ni Ernie laban sa Aroan Knights. Sa kabutihang palad, natapos ni Ernie ang pag-recharge ng kanyang mana sa tamang oras. Bumalik siya sa labanan na mas malakas pa kaysa dati at mabilis na pinabagsak ang natitirang knights ng kalaban, nagwagi sila. Itinigil ng hari ang laban at idineklara ang Order of the Silver Phoenix bilang pinakamahusay na unit.
Isa-isang tumayo ang mga kalahok at nagpasalamat sa isa't isa para sa isang makabuluhang laban. Samantala, tinanong ni Prince Amos kung sino ang matalinong batang pinuno ng Order of the Silver Phoenix. Si Gaza naman ay nagmamadaling makipagkita kay Ernesty, ang batang kanina pa niya naririnig. Sa kanilang pagkikita, tila nagkaibigan agad ang dalawa at nag-usap na parang matagal ng magkaibigan. Sa kabilang dako, nag-usap sina Director Oliver at King Ambrosius tungkol sa bagong disenyo ni Ernie. Ipinasa ng hari sa laboratorio ang pagpapakintab ng mga disenyo, ngunit inatasan si Ernie at ang kanyang team na mamuno sa mismong inobasyon. Matapos ang pag-uusap nila, muling nabuhayan ng loob si Gaza, at muling nagningning ang kanyang passion para sa Silhouette Knights. Makalipas ang 2 buwan, parehong panig ay abala sa pag-upgrade at pagpapahusay ng Kane kanilang mga bagong mechs, tanda ng patuloy na kompetisyon at inspirasyong dulot ng batang henyo na si Ernesty. Samantala, ipinatawag ni King Ambrosius ang kanyang anak na si Crown Prince Levisce, hindi Lames, at ang kanyang apo na si Prince Emrys para sa isang mahalagang pagpupulong. Nang magkakasama na silang tatlo sa iisang silid, sa wakas ay inanunsyo ni Ambrosius na matapos ang 36 na taon ng pamumuno sa Kingdom of Fremavilla, siya ay magbibitiw na bilang hari at ipapasa ang korona sa kanyang anak na si Levisce upang maging bagong hari ng kaharian. Kasabay nito, nagtapos na rin sa middle school si Ernesty Chevalier at ang kanyang mga kaibigan, at binigyan na sila ng ganap na kalayaan upang ituloy ang mga proyektong nais nila. Sa unang pagkakataon, nagkita sina Ernie at Prince Emrys at ipinakilala ni Ernie ang kanyang sarili sa prinsipe. Hindi nagtagal, dumating din si Ambrosius at personal na humiling kay Ernie na gumawa ng Silhouette Knight para sa kanya at sa kanyang apo. Agad na pumayag si Ernie at tinanong ang dalawa kung anong mga espesyal na katangian ang nais nilang ipalagay sa Kane kanilang knight. Matapos niyang marinig ang kanilang mga mungkahi, bumalik siya sa workshop at sinimulan ang proyekto. Pagdating ng sumunod na season, natapos ni Ernie ang 2 halos magkaparehong mech, ang isa ay kulay ginto at ang isa ay kulay pilak. Sa kasamaang palad, parehong pinili ni na Ambrosius at Emrys ang Golden Knight, kaya't nagpasya silang lutasin ang isyu sa pamamagitan ng isang friendly duel. Sumakay ang dalawa sa magkahiwalay na Silhouette Knights at naglaban sa isang pribadong arena kung saan sina Ernie at Adi lamang ang tagapanood. Sa laban, nilayan ni Ernie ang husay ng hari sa paggamit ng sibat. Ayon sa alamat, si Ambrosius ay dating kinatatakutan ng mga demon beasts dahil sa kanyang walang kapantay na kakayahan sa pakikidigma. Kahit may edad na, ipinakita niyang may bisa pa rin ang kanyang mga teknik. Ngunit hindi rin nagpahuli si Prince Emrys na ginamit ang kanyang liksi at lakas upang iwasan ang mga atake ng kanyang lolo. Sa huli, si Emrys ang nanalo sa laban at nakuha ang Golden Knight, habang buong pagpapakumbabang tinanggap ni Ambrosius ang pagkatalo at kinuha ang Silver Knight. Samantala, sa isa sa pinakalihim at sagradong lugar sa kaharian, ang Volcom, isang matinding pagbabanta ang lumitaw, isang shell-cased demon horde ang sumugod patungo roon. Nang makarating ang balita kay Ambrosius, agad siyang nagdesisyong ihinto ang kanyang taunang conference at nagpatawag ng emergency meeting kasama ang mga general upang pag-usapan ang mga taktika sa pagpuksa sa ganitong klase ng demonyo. Ang shell-cased demon horde ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib sa buong Fremavilla. Ito ay isang colony type na halimaw kung saan ang mga ant-type demons ay umiikot at sumusunod sa isang sentrong nilalang na tinatawag na Queen. Kapag panahon ng pag-atake o paghahanap ng pagkain, ang mga ant demons ay lumalayo mula sa Queen at itinatago siya sa ligtas na lugar habang sila ay lumulusob sa mga target na lokasyon. Tinanong ni King Ambrosius ang tungkol sa kalagayan ng mga Silhouette Knights na nakadeploy sa Volcom, at ipinaalam sa kanya na nakaposisyon na ang mga ito upang bumuo ng depensa laban sa pagsalakay ng mga ant-type demons. Pagkatapos ng pulong kasama ang mga general, ipinatawag ng hari sina Ernesty Chevalier at ang buong Order of the Silver Phoenix upang bigyang linaw ang seryosong sitwasyon. Nang magkaharap na sila sa isang silid, ipinaliwanag ng hari ang buong pangyayari, na ang dahilan kung bakit labis siyang nagiging protektibo sa Volcom ay dahil dito matatagpuan ang lihim at sagradong lugar na tinatawag na Alheim, ang tanging lugar sa buong kaharian kung saan ginagawa ang mga ether reactors, ang puso ng bawat Silhouette Knight. Laking gulat ni Ernie sa revelasyong ito, at agad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na maghanda, magsuot ng armor, at tumungo sa Alheim upang ipagtanggol ang pinagmulan ng ether. Sa mga oras ding iyon,
isa-isang pinabagsak ng mga ant demons ang mga Isalhaw Knights na nagtatanggol sa Alfheim. At sa mga sandaling tila mawawala na ang pag-asa, dumating ang Order of the Silver Phoenix at tuluyang pinuksa ang hukbo ng mga demonyong langgam. Ginamit ni Prince Emrys ang kanyang Golden Knight upang gibain ang malaking bahagi ng kalaban sa isang bagsak lang, at sumali rin si King Ambrosius sa laban. Inutusan niya si Ernie at ang kanyang grupo na pumasok sa kagubatan at hanapin ang reyna ng mga demonyo habang sila ang bahala sa pagharang sa iba pang mga halimaw. Nagpasalamat si Ernie sa tiwala ng hari at agad silang nagtungo sa kagubatan, nililinis ang daan sa pamamagitan ng pag-activate ng turbo mode ng kanilang knights. Habang papalapit sila sa pinagtataguan ng Queen, pinag-uusapan nila ang mga bagong feature sa pinakabagong knight build ni Ernie. Hindi pa man siya tapos magsalita, lumitaw na ang Queen Demon. Sa unang pag-atake, nataranta at nawalan ng balanse sina Ernie at ang kanyang grupo, ngunit mabilis silang nakabawi. Tinarget ni Ernie ang mga binti ng reyna ngunit wala itong epekto, kaya't inatake niya ang egsak nito sa ilalim. Sa pagwasak sa mga itlog ng bagong batch ng Queen, lalong nagalit ito at sinubukang patayin sila. Gamit ang pagkakataon, pinutol ni Ernie ang isa sa mga binti ng halimaw at pinasok sa mata nito ang isang lightning rod, na agad niyang pinadaluyan ng kuryente upang mag-short circuit ang utak ng Queen. Sa tagumpay na ito, matagumpay nilang naprotektahan ang Alfheim. Bumalik ang grupo sa fortress kung saan ibinahagi nila ang naging karanasan, at sa wakas, iginawad ng hari kay Ernie ang matagal na niyang kahilingan, isang personal na pagbisita sa Alfheim, ang lihim na nayon kung saan ginagawa ang mga ether reactors. Kinabukasan, sinamahan ni na Director Olver at King Ambrosius si Ernie sa pagtawid sa kabundukan patungo sa Alfheim. Sa kanilang paglalakbay, inilahad ni Olver ang kanyang totoong pinagmulan kay Ernie. Lumabas na ang mga naninirahan sa Alfheim ay isang bihirang lahi ng espesyal na mga tao na may habang buhay na maaaring umabot ng hanggang 500 taon at may mas mataas na antas ng mana kumpara sa karaniwang tao. Sila rin ay may taglay na Sim Eternal Youth, na naging dahilan kung bakit nabuhay sila ng matagal at nakalikha ng mga pambihirang bagay tulad ng ether reactor. Labis ang pagkagulat ni Ernest Chevalier nang malaman niyang may ganitong uri ng lokal na umiiral sa kanilang mundo. Umupo na lamang siya sa loob ng karwahe at tahimik na pinanabikan ang lahat ng magagandang bagay na makikita niya sa lugar. Hindi nagtagal, dumating na ang tatlo, Ernie, King Ambrosius, at Director Olver, sa napakagandang syudad ng Ulfheim. Sa pagdating nila, agad silang ipinakilala sa Great Elder ng Ulfheim, si Kitli. Si Ambrosius ang unang nagpakilala sa sarili, at agad siyang nakilala ni Kitli na malugod ding bumati. Nagpasalamat si Kitli kay Ernie sa pagtulong sa kanila sa pagpuksa sa Demon Horde, at naghintay kung ano ang nais nitong sabihin. Ipinahayag ni Ernie ang kanyang matinding kagustuhang matutunan kung paano gawin ang ether, ngunit agad naging defensive si Kitli at sinabi sa kanya na kahit anong gawin niya ay hindi siya makaabot sa antas ng kanilang kaalaman. Ngunit hindi nagpatinag si Ernie sa sagot na iyon, tinitigan siyang muli ni Kitli at kalaunan ay pinagbigyan ang kahilingan ni Ambrosius. Tuwang-tuwa si Ernie na sa wakas ay makakapagsimula na siyang matuto tungkol sa ether reactors. Agad siyang sumabak sa pagsasanay at nalaman niya na ang exchange crystal na ginagamit upang lumikha ng mana ay may espesyal na script, isang uri ng incantation at artificial blood na gawa sa Al, na may kakayahang hulihin ang ether sa hangin at gawing mana. Lalo pang nabighani si Ernie matapos ang isang demonstrasyon mula kay Director Olver, at nagsimula siyang magtanong ng bawat partikular na bahagi ng ether reactor. Dahil sa kanyang walang kapantay na interes, lalo siyang hinangaan ng hari at ipinagkaloob sa kanya ang pahintulot na mapuntahan ang Heart of the Behoff at maging ang Mother Queen Ant. Lubos ang pasasalamat ni Ernie sa pagkakataong ito at agad siyang nagsimula sa mas malalim na pag-aaral sa mga ether reactors. Samantala, pinili ng kanyang mga kasamahan na magpaiwan at hintayin siyang matapos ang kanyang session sa Alfheim. Makalipas ang 3 buwan, muling humarap si Ernie kay Great Elder Kitli na nagpasalamat sa kanya sa isang mapayapang pagbisita at nangakong muli silang magkikita. Nagpahayag din ng taus-pusong pasasalamat si Ernie at umalis mula sa lihim na syudad upang muling makasama ang kanyang mga kaibigan. Sabay-sabay silang bumalik sa fortress upang ipagpatuloy ang produksyon ng mga Silhouette Knights.
Habang abala sa produksyon ng mga Silhouette Nights, isang araw ay muling bumisita kay Ernest Chevalier ang kanyang personal investigator na si Nora upang ibalita ang isang bagong banta. May isang bansa na nagbabalak magsimula ng panibagong digmaan upang pabagsakin ang Kingdom of Occident. Nagpasalamat si Ernie sa impormasyon at inatasan siyang ipagpatuloy ang investigasyon para makalap pa ng dagdag na detalye. Pagkalabas ni Nora sa opisina ni Ernie, muli siyang nakita ni Addie at agad siyang hinarap. Pinagdudahan na nais nitong agawin si Ernesty. Ngunit malinaw na ipinahiwatig ni Nora na si Ernie ay kanya lang. Makalipas ang ilang araw, natapos na ang pinakaunang personal Silhouette Night ni Ernie, ang Ikaruga, na ginawa gamit ang 2 ether reactors mula sa Behemoth at sa puso ng Queen Ant. Naghanda na si Ernie para sa unang test run nito, samantala, habang abala ang Kingdom of Remaviles sa pagpapaunlad ng kanilang mga Silhouette Nights, ang kalabang kaharian na Zadok ay naghahanda naman para sa digmaan laban sa mga karatig bansa sa Federation. Sa isang tagpo, ang panganay na anak ng hari ng Zadok na si Karos Balt ay nagbigay ng talumpati upang pukawin ang diwa ng kanyang mga sundalo, balak niyang sakupin ang mga karatig bansa gamit ang dahas. Makalipas ang isang buwan, bumagsak ang Federation, dahilan para maghanda ng husto ang bansang Shield Dryer, na pinamumunuan ni King August Valdo. Matapos marinig ang malagim na sinapit ng Federation, lumabas mula sa war room si Duke August na halatang balisa sa maaaring mangyari sa kanyang sariling kaharian. Nakita siya ng kanyang anak na si Leonora, at tinanong kung may kinalaman ito sa mga bale-balitang digmaan, ngunit pinakalma siya ng ama at sinabing kontrolado pa niya ang sitwasyon. Samantala, ang mga knights mula sa bansang Kashara ay humarap sa mga knights ng Zadok ngunit natalo sa loob lamang ng isang araw. Ang susunod na target ng Zadok ay ang Shield Dryer. Mabilis na nagpatupad ng mas mahigpit na depensa si August at humingi ng tulong sa mga knights mula sa ibang federations upang magmarcha patungong Shield Dryer at palakasin ang kanilang puwersa laban sa hukbo ng Zadok. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may lihim na plano ang Zadok, isang henyo mula sa kanilang panig ang nakabuo ng flying warship. Sa gitna ng gabi, lumipad ang mga levitate ships ng Zadok sa itaas ng Sheehan Walls at ibinagsak ang mga Knights of Tir-Anto direkta sa teritoryo ni August. Sa kanilang paglapag, agad silang naghasik ng kaguluhan sa lungsod ng Shield Dryer. Lahat ng pagtatangka na pigilan sila ay nauwi sa pagkabigo, at maging si Lady Carol ay sumama sa hukbo ng Tir-Anto upang pabagsakin ang karamihan sa puwersa ni August. Sa gitna ng pagbagsak ng kanyang kaharian, ipinatawag ni August ang kanyang anak na si Leonora at pinakiusapan itong tumakas kasama ang 2 pang babae upang mailayo sila sa panganib. Pagkatapos nilang umalis, sumakay si August sa kanyang sariling Silhouette Knight at hinarap ang mga kalaban kasama ang natitira pa niyang mga sundalo. Upang mabigyan ng sapat na oras ang kanyang anak na si Leonora upang makatakas, humiling si King August Valdo ng isang duel laban kay Christobal, ang ikalawang anak ng hari ng Zadok. Malugod na tinanggap ni Christobal ang hamon at agad na humarap sa hari para sa isang laban. Samantala, sa kanilang pagtakas mula sa kaharian, tumanggi si Leonora na lumayo pa, na nais niyang bumalik at iligtas ang kanyang ama mula sa tiyak na kamatayan. Gayunman, pinagsabihan siya ng kanyang mga kasama at pinilit siyang ipaglaban ang kanyang sariling kaligtasan alang-alang sa kinabukasan ng Kashara. Sa mga oras ding iyon, bumagsak si King August sa kamay ni Christobal matapos siyang mapagtagumpayan ng mga knights nito. Agad na kumalat ang balita ng pagbagsak ng Kashara, at nang mabalitaan ito ng hari ng Zadok, itinalaga niyang si Catalina, ang kanyang kapatid na babae, ang mamamahala sa pagsakop sa lugar. Samantala, si Leonora at ang kanyang entourage ay naharang sa border ng Kashara ng mga gwardya, na hindi lang sila hinaras kundi inaresto pa ang prinsesa. Kinabukasan, dumating sina Ernest Chevalier at ang kanyang grupo sa mga tarangkahan ng Kashara upang maghatid ng mga kagamitan para sa hari. Ngunit pagdating nila roon, hinarang sila ng mga gwardya at ipinatupad ang masusing inspeksyon sa kanilang kargamento. Sina Prince Emrys, IMR, at ang iba pa ay naghintay ng tamang tiyempo upang makumpirma kung totoo ngang nahuli ng kalaban si Leonora. Nang mapatunayan nila ito, agad silang umatake, sumakay si Emrys sa kanyang Golden Knight, habang ginamit ni Ernie ang kanyang bagong Silhouette Knight upang wasakin ang lahat ng kalabang knights sa lugar. Pagkatapos ng laban, lumabas sina Ernie at ang kanyang grupo upang suriin ang pinsala. Natuklasan nila na ang hukbo ng Zadok ay gumagamit ng Tel-Isil design,
ang parehong disenyo na ninakaw noon ni Carol. Sa halip na madismaya, mas lalo itong nagbigay ng inspirasyon kay Ernie upang higaitan pa ang kanilang teknolohiya. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na kolektahin ang lahat ng mga nasirang knights bilang materyales, at sinimulan ang kanyang sariling crusade upang iligtas ang mga bihag ng Zadok. Isang gabi, nakipagkita si Christobal kay Leonora at sinabi nitong kailangan siyang maging asawa nito upang siya, Christobal, ay tuluyang maging hari. Tinangka ni Leonora na tumanggi ngunit wala siyang naging pagpipilian kung nais niyang mailigtas ang kanyang kaharian. Umalis si Christobal sa silid kasama ang kanyang tauhan, na nagreklamo tungkol sa isang maliit na rebel group na sunod-sunod na pumapatay sa kanilang mga unit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Agad na inutusan ni Christobal ang kanyang general na tapusin ang problema sa lalong madaling panahon upang hindi maantala ang kanilang mga plano. Habang naglalakad sa hallway, nag-alok si Lady Carol ng bronze fang na tumulong sa general ng Zadok upang tugisin ang lumalaking problema ng rebelde. Dahil wala na ring ibang pagpipilian, pinayagan siya ng general na gawin ang nais niya. Samantala, si Nora, ang personal investigator na kasangga ni Ernest T. Chevalier, ay palihim na nanood at iniulat kay Ernie ang buong sitwasyon. Matapos marinig ang balita, agad na nagplano si Ernie at ang kanyang grupo ng isang rescue mission upang sagipin si Leonora mula sa kamay ni Christobal. Sa parehong pagkakataon, natunton na rin ng isa sa mga warships ng Zadok ang kinaroroonan ni Ernie at ng kanyang grupo. Sinundan sila ng warship sa loob ng ilang sandali bago tuluyang humarap para sa isang direktang sagupaan. Naunang umatake ang grupo ni Ernie at agad namang gumanti ng buong puwersa ang hukbo ng Zadok. Nagsuot na ng armor ang lahat at nagsimula ang labanan para sa kanilang kalayaan. Sa gitna ng labanan, si Dietrich ay humarap sa isang masungit na kalaban mula Zadok na nagngangalang Gustav, na gumagamit ng maraming espada at umaasa sa bilis ng kanyang knight. Mabilis ang atake ni Gustav, ngunit sa bandang huli, nanaig si Diet at napilitan ang hukbo ni Gustav na umatras. Sumabit sina Gustav at ang kanyang mga tauhan sa kanilang warship upang mabilis na makalayo sa saklaw ng mga tauhan ni Ernie. Sa loob ng warship, pinagtawanan ni Carol si Gustav sa pagkatalo nito sa isang tulad ni Diet. Bagamat napilitang magpasalamat si Gustav sa tulong ni Carol, nagbitiw siya ng pangakong hinding-hindi na niya muling kakailanganin ito. Pagkatapos ng sagupaan, tumungo sina Ernie at Emrys, sa Merchant City ng Fontaine na matatagpuan sa silangang bahagi ng kaharian ng Kashara. Sa kanilang pagdating, nagbihis sila bilang ordinaryong biyahero upang makalusot sa lungsod. Sa kanilang pag-ikot, natuklasan nilang halos wala ng tao sa buong lugar, tila isa na itong abandonadong lungsod. Matapos magmasid sa ilang kalye, bumalik sila sa kanilang taguan at muling nagkita-kita kasama ang iba. Doon, sinuri nilang mabuti ang kondisyon ng kanilang man-driven miniature silhouette knights bilang paghahanda sa rescue mission. Matapos ang maintenance checks, nagsimula na silang magtungo sa lokasyon ni Leonora at ng kanyang entourage. Lumipad silang lahat sa ibabaw ng mga bubong ng Fontaine hanggang sa masilayan na nila ang estruktura ng palasyo, isang layout na binubuo ng 4 na tore. Ipinaliwanag ni Nora kay Ernie at sa iba pa ang security levels ng bawat tore upang makabuo sila ng plano kung paano tahimik na makapasok sa bawat isa sa mga ito. Dahil hindi alam ni Ernest kung saang tore nakakulong si Leonora, hinati nila ang kanilang grupo sa 4 upang sabay-sabay na pasukin ang bawat tore at iligtas ang prinsesa at ang kanyang mga kasamahan. Sa unang tore, natagpuan ni Ernest Chevalier si Martina, ang asawa ni Duque Fernando, na tahimik na naghihintay sa kanyang parusa. Nagpakilala si Ernie at ipinaalam ang layunin ng kanyang misyon. Pagdating ng mga gwardya, nakalabas na agad si Ernie kasama si Martina. Samantala, naligtas ni Amria, ang kanyang kapatid na si Isadora sa isa pang tore. Sa ikatlong tore, walang natagpuan si Addie, ngunit sa ika-4 na tore, nandoon si Archie at natagpuan niya si Princess Leonora sa isang madilim na silid. Bago pa sila makapag-usap, tumunog na ang alarma, agad na inalok ni Archie ang kanyang tulong kay Leonora at matapos ang ilang pangungumbinsi, pumayag na itong sumama. Pinalipad ni Archie si Leonora patungo sa gubat kung saan naghihintay ang iba. Matapos ang matagumpay na pagsagip, muling nakasama ni Leonora ang kanyang mga tao at ligtas silang inilipad palayo. Nang malaman ng War General ng Zadok ang tungkol sa pagsalakay, agad siyang nagpadala ng fleet ng warships upang habulin sila.
Kasama sa mga sumugod si Lord Gojas, ang henyo ng kanilang bansa at tagalikha ng Levitate ships, nasabik na makilala ang taong matapang na sumalakay sa kanilang mansyon. Kinabukasan, natunton ni Gojas ang kinaroroonan ni Ernie. Sa kanyang kasiyahan, agad na pinakilos ni Ernie ang sarili niyang Silhouette Knight upang harapin ang paparating na warship. Nabigla si Gojas nang makita ang isang lumilipad na knight, isang bagay na hindi pa niya nasaksihan noon. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na pabagsakin si Ernie sa anumang paraan, ngunit napakalakas ni Ernie at nagawa niyang sirain lahat ng knight mula sa warship. Napilitan ng Zodiac warship na umatras. Sa araw na iyon, nangako si Gojas na hihigitin niya ang disenyo ni Ernie at babawiin ang dominasyon sa kalangitan para sa Zodiac. Sa kabilang banda, si Cristobal, ang ikalawang anak ng hari ng Zodiac, ay nagngingit-ngit sa balita ng pagkatalo ng kanilang warships. Bagamat nagduda siya sa simula, kinumpirma ni Gojas ang ulat ng War General at inilarawan ang pambihirang lakas ng mga knight ni Ernie. Dahil dito, iniutos ni Cristobal sa War General na maghanda ng panibagong batch ng knights upang tugisin at pabagsakin ang grupo ni Ernie. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Ernie at ang kanyang mga kasama sa Nisher, isang relay station sa lumang Cushion Highway. Dito, muli silang nagkita ng kanilang mga mechanical engineers at ipinakilala si Princess Leonora. Matapos ang mga kinakailangang introduksyon, nakipagpulong si Ernie kina Martina at sa iba pang elders ng bayan. Inilahad niya ang isang panukala, bibigyan niya sila ng mga bagong upgrade para sa kanilang mga Silhouette Knight upang palakasin ang firepower at endurance ng mga ito. Kapalit nito, hihingi siya ng mga natitirang Silhouette Knight na nakuha mula sa kalaban. Tinanggap ni Martina ang kasunduan at pinayagan si Ernie na gawin ang nais nito. Di nagtagal, nagtangkang lusubin ni na Cristobal at ng War General ang Nisher, ngunit handa na ang mga taga roon. Gumamit sila ng magic laser beams upang itaboy ang kalaban pabalik sa kanilang kaharian. Samantala, patuloy sina Ernest Chevalier at ang kanyang grupo sa pananaliksik ng mga bagong paraan upang mapabuti ang kanilang mga Silhouette Knights para makalaban ang mga Zodiac warships. Sa isang punto, nag-usap sina Princess Leonora, Emrys, at Martina upang pag-usapan ang ilang bagay bago bumalik sa kanilang tungkulin. Halata sa prinsesa ang matinding lungkot sa pagkawala ng kanyang pamilya kaya tumanggi siyang tanggapin ang trono ng Kushpercha. Binigyan ng tungkulin si Emrys na pasayahin muli ang prinsesa. Bumalik siya kay Ernie at sa iba pa upang humingi ng ideya kung paano muling mapasaya si Leonora. Matapos ang ilang pag-iisip, naisip nilang lapitan ito ni Archie, ang una niyang knight, upang pasayahin siya. Ngunit sinabi ni Leonora na hindi siya maaaring maging masaya habang may mga sundalong nagbubuwis ng buhay para sa kanilang bansa. Dahil dito, dinala siya ni Archie sa paligid ng workshop upang ipasyal at aliwin. Pagkatapos ng maghapon, tinanong ni Leonora si Archie kung bakit siya ganoon kabait. Sagot ni Archie, dahil espesyal ka para sa akin, wala nang iba. Kinagabihan, inatasan ni Catalina si Carol at ang kanyang mga tauhan na hulihin si Leonora, patay man o buhay, at bawiin ang Silhouette Knights. Tumanggi si Carol dahil sa hirap ng misyon, ngunit nang inalok siya ng hindi matanggihan ni Catalina, pumayag siya. Nang gabing iyon, pinadala ni Carol ang isa sa kanyang mga assassin upang patayin ang prinsesa habang natutulog, ngunit nahuli ito ni Archie at agad na naneutralize. Samantala, ang iba pang mga bayarang mandirigma ay palihim na pumasok sa workshop upang agawin ang mga knight. Ngunit nakaantabay na sina Ernie at ang kanyang grupo, at nang makapasok na ang kalaban sa bitag, sinalakay nila ito at nabawi ang kontrol sa kanilang mga Silhouette Knight. Sa kabilang banda, nagpasya si Carol na harapin ng direkta ang kanyang mga kaaway. Natagpuan siya ni Edgar Cumber na sinusundan siya at pinili niyang makipaglaban dito, iniisip na magiging madali tulad ng dati. Ngunit hindi na siya pinagbigyan ni Edgar, sa sobrang kumpiyansa ni Carol, nagkamali siya sa kanyang diskarte, at ginamit ito ni Edgar laban sa kanya upang siya'y talunin. Kinaumagahan, nagpasalamat si Leonora kina Ernie at sa kanyang grupo sa ikalawang pagkakataon nilang pagliligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, buong tapang na niyang tinanggap ang hamon na pamunuan ang kaharian ng kanyang ama. Sa kabilang dako, nakatanggap si Cristobal, ang ikalawang anak ng hari ng Zodiac, ng mahalagang impormasyon mula sa kanyang kapatid na si Catalina. Dahil dito, nagdesisyon siyang lusubin na si Ernie at ang kanyang grupo ng mga maliliit na henyo.
Tinipon niya ang kanyang mga knight at sinimulang ang marcha patungo sa bayan ng Nishir. Sa kanilang paglalakbay, winasak nila ang ilang maliliit na bayan sa Kushan Kingdom bago ipagpatuloy ang pag-atake patungo sa bayan ng prinsesa. Binubuo ng 7 warships ang fleet ni Cristobal, at siya ay nasa gitnang barko habang palihim nilang nilalapitan ang Nishir sa kalaliman ng gabi. Sa ikinagulat ng lahat, tahimik ang buong bayan ng Nishir nang makarating ang hukbo ni Cristobal. Nang sapat na silang makalapit, nagbigay ng senadorya si Ernesti sa kanyang grupo para umatake. Agad-agad, sina Archie, Adi, ang Hammerdod, at ilan pang kasama ay nagpaulan ng mga sibat na tumagos sa kalangitan upang salagin ang mga warships sa itaas. Tumama ang mga sibat sa barkong pang-5 at pang-7, dahilan upang ito'y bumagsak. Nag-reload kaagad ang grupo ni Ernie at muling nagpaputok. Nanlaki ang mata ni Gus sa pagkagulat, hindi niya inaasahan ang ganitong hakbang mula kay Ernie. Dahil sa matinding pinsala, napilitan ang hukbo ni Cristobal na i-deploy ang kanilang mga Tiranto Silhouette Knights. Nang makababa na ang mga ito sa lupa, lumitaw mula sa mga taguan sina Edgar at ang iba pang mandirigma upang makipaglaban. Hindi rin nagpahuli si Ernie, pinaganya niya ang kanyang demonic ikaruga at lumipad papunta sa mga barko ng kalaban. Habang pinagmamasdan siya ni Gus, sumumpa itong isang araw ay malalampasan niya ang kanyang karibal. Sa isang iglap, pinabagsak ni Ernie ang 2 pang barko. Hinikayat ng mga general si Cristobal na umatras, ngunit dahil sa kanyang kayabangan, tumanggi ito at inutusan pa ang mga tauhan niyang magpatuloy sa paglusob sa bayan. Lumaban si Emrys gamit ang kanyang gintong knight at winasak ang ilan pang tauhan ni Cristobal. Kasunod nito, sumama na rin sina Archie, Adi, at si Ernie mismo sa bakbakan sa lupa. Sa kalaunan, napilitang umatras si Cristobal, bitbit ang kahihiyan. Ngunit sa halip na habulin siya, iniutos ni Gus sa kanyang mga tauhan na huwag munang tumugis at panoorin ang susunod na mangyayari. Sa mga sandaling iyon, muling nagpaputok ng mga sibat ang grupo ni Ernie sa barko ni Cristobal, dahilan upang bumagal ito. Agad namang sumampa si Ernie sa barko, nagkaroon ng matatag na pwesto, at naghanda upang sirain ito. Tumugon si Cristobal sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang Silhouette Knight at hinarap si Ernie sa itaas ng barko. Sa kanilang matinding labanan, sinubukan ni Cristobal hikayatin si Ernie na lumipat sa kanilang panig, ngunit tinanggihan ito ni Ernie at ipinaalala kung gaano siya kahalaga sa Kingdom of Primavilla. Lalong nainis si Cristobal at sinabihan si Ernie ng masasakit na salita. Nanatiling kalmado si Ernie at inalok siya ng pagkakataong sumuko, ngunit tinawag niya itong duwag kung gagawin niya ito. Sa sobrang galit ni Cristobal, sinabutahin niya ang sarili, binaril niya ang hull ng sarili niyang warship at nilunod ang sarili kasama nito. Nabigla si Gus at ang war general sa ginawang iyon ng kanilang prinsipe. Dahil dito, umatras sila pabalik sa kanilang kaharian upang mag-ipon muli ng lakas. Kinabukasan, bumalik ang mga bayani sa Nishir upang salubungin ni Reyna Eleonora. Namula si Leonora nang makita si Archie na sugatan at agad niya itong inalagaan. Matapos ipaliwanag ang nangyari kay Catalina, nangako si Gustav na paghihigantihan ang sinumang may sala sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinaunlakan siya ni Catalina ng lahat ng pangangailangan upang makabuo ng ultimate weapon. Dahil sa pagkamatay ni Prince Cristobal, umatras ang hukbo ng Zodiac pabalik sa kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, sina Eleonora at ang kanyang mga knight ay pinalakpakan at ipinagbunyi ng mga mamamayan ng Fontaine matapos nilang mabawi ang kanilang mga lupain mula sa kalaban. Isang araw, formal na nanumpa ng katapatan si Archie kay Eleonora at pinayagan siya nitong magsalita sa entablado upang harapin ang mga mamamayan ng Nishir at Fontaine. Sa kanyang talumpati, inialay ni Eleonora ang kanyang sarili at ang serbisyo ng kanyang Silhouette Knight upang muling itayo ang kanilang bansa, mas matatag at mas maganda kaysa dati. Pagkatapos ng labanan, agad na bumalik sa trabaho sina Ernesti at ang kanyang mga kasama. Sa pagkakataong ito, nadiskubre ni Ernie ang isang kakaibang materyal na may kulay berde na tinawag niyang Ethrite. Lumalabas na imbensyon ito ni Gustav, na ginamit upang lumikha ng sarili nitong ether at gawing mana. Ibig sabihin ay hindi na kailangang kumuha ng ether mula sa hangin para mapaganya ang kanilang warships at Silhouette Knights. Namangha si Ernie sa tuklas na ito at doon niya napagtanto kung paanong posible ang paggawa ng mga levitate ships. Kinilala niya ang imbentor ng materyal bilang isang tunay na henyo at inasam na makilala ito balang araw.
Matapos niyang may salvage ang mga wasak na makina ng kalaban, bumalik si Ernie sa palasyo bilang tugon sa opisyal na paanyaya mula kina Eleonora at Martina. Pagdating niya roon, nagpasalamat si Martina kay Ernie sa lahat ng kanyang nagawa ngunit agad ding humiling na ibigay sa kanila ang mga natirang bahagi ng Kalabang Silhouette Knights upang makapagbuo ng sarili nilang hukbo. Pumayag si Ernie ngunit may kondisyon, natutulungan din siya at ang kanyang grupo sa pagbuo muli ng kanilang sariling knights. Walang naging problema kay Martina sa kasunduang ito kaya't agad silang nagkaayos. Samantala, nagrereklamo ng bahagya sina David at si Hammerdod na tila naiiwan sila sa tabi habang ang iba'y masayang nagsasalo ng pagkain kasama ang reyna. Sa mga sumunod na buwan, matagumpay na nakabuo ang mga Cosshaans ng mas maraming Silhouette Knights at Naple Ayes ang Zodiac Army pabalik sa kanilang hangganan. Isang araw, matapos talunin ang huling unit ng hukbong Zodiac, nagpahinga sina Ernie sa mga kapatagan ng Nishar. Doon nila nakita ang isang kakaibang warship na papalapit, ito pala ay ang pagbabalik ng War General Gus upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Prince Cristobal. Nang lumapit na ito ng husto, agad na nagpaputok ng isang malaking laser beam ang barko ni Gustav na tinatawag na Vior. Mabilis na umiwas sina Ernie at ang kanyang grupo, ngunit sa halip na matakot, natuwa pa si Ernie sa wakas nang dahil may tunay na hamon siyang haharapin. Naghanda siya at ang kanyang mga kasama upang harapin ang puwersa ni Gus. Sa masusing obserbasyon ni Ernie, napagtanto niyang ginaya ang disenyo ng isang Drake sa barkong iyon upang mapabuti ang maneuverability. Gayunpaman, hindi nagpadaig si Ernie at hinimok ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang kaayusan ng mga tao sa paligid upang maiwasan ang pagkataranta. Habang nakikipaglaban si Ernesti laban sa V-Vior, hindi rin nagpakita ng pag-urong si War General Dudo, sa halip, lalo pa nitong binilisan ang kanyang paglapit. Inilagan ni Ernie ang lahat ng pag-atake ng Vior habang sinisiyasat ang mga kahinaan ng barko. Samantala, sa lupa, naglalaban sina Dietrich at Gustav gamit ang cane kanilang mga Silhouette Knight na may kanya-kanyang espada. Hindi nagpapaawat si Diet sa mabilis na galaw ni Gustav at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Sina Archie at Adi naman ay nagpaputok ng mga sibat papunta sa himpapawid upang guluhin ang konsentrasyon ng Vior, epektibo itong nagbigay ng bukas para kay Ernie. Sinamantala niya ito at inatake ang port side ng barko, na nagdulot ng malaking pinsala. Nagpatuloy siya sa pag-atake hanggang napilitan ang Vior na bumaba ng altitude. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang general at hinarap si Ernie muli para ipagpatuloy ang laban. Sa kabilang banda, hirap si Diet na makasabay sa bilis ng mga atake ni Gustav ngunit sa tamang tiyempo, ginamit niya ang lightning flare upang mapinsala si Gustav. Ginamit niya ang huling natitirang mana ng kanyang knight upang maglunsad ng isang makapangyarihang atake na tuluyang winasak ang knight ni Gustav. Sa itaas, nagpapatuloy ang laban sa kalangitan habang patuloy na nalalansag ni Ernie ang depensa ng Vior at napakabilis para mapabagsak. Sa desperasyon, inilabas ng general ang kanyang trump card, isang dilaw na ulap na binubuo ng metal fragments, saltpeter, at sulfur powder. Isang mapanganib na halo ito na kayang sirain ang anumang jet engine thruster. Hindi agad na malaya ni Ernie ang panganib at lumusat siya sa ulap. Sa kasamaang palad, epektibo ang timpla at nawalan ng thrust ang naruga, ang kanyang MCH, Magic Custom Humanoid. Bumagsak si Ernie sa lupa pero agad ding bumangon, akala ng general ay naging mahina si Ernie kaya't pinakawalan nito ang kanyang huling mana laser beam. Ngunit nakita ito ni Ernie at agad nagbalik ng pantay na lakas ng mana. Sa puntong iyon, ubos na ang mana ng Vior kaya't napilitan si General Dudo na umatras at nagtapos ang laban sa tabla. Dito napagtanto ni Ernie at ng kanyang grupo na kasing lakas o mas malakas pa sa kanila ang kalaban. Nangako si Ernie na hindi na muling magpapatalo sa ganong taktika at agad bumalik sa paggawa ng mas maayos na jet thruster kasama ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, bumalik si General Dudo sa workshop ni Gadras at nadatnang ini-install nito ang isang bagong lihim na asset sa Vior, ang Blood Grail, isang mas makapangyarihang ether reactor na may kakayahang talunin kahit anong demonyo o jet thruster. Lubos ang pasasalamat ni General Dudo kay Godez sa paglikha ng napakalakas na imbensyon na maaaring magpabagsak sa Ernie balang araw. Samantala, inihatid ni Catalina si Gustav sa isang lihim na silid kung saan nakatago ang Royal Family Silhouette Knight na tinatawag na Alkelek. Nabighani si Gustav sa kagandahan at lakas nito,
At lalo pa siyang natuwa nang ibigay ni Catalina ang pagmamayari nito sa kanya. Sa parehong panahon, nagpatawag si Ernesty ng pulong kasama ang kanyang grupo upang pag-usapan ang plano sa laban. Ipinaliwanag niya na nailagay na niya ang bagong filter sa kanilang jet thruster kaya hindi na sila kailangang mangamba sa smoke of death. Ang kailangan na lang nila ay sundin ang bawat galaw niya upang mapabagsak ang kalaban. Nagdadalawang isip ang iba na sumugod ng harapan, ngunit biglang humakbang si Queen Eleonora at buong tapang na inalok ang sarili at ang kanyang hukbo upang tumulong sa gyera. Dahil dito, nagkaroon muli ng pag-asa ang lahat at nagpasalamat sa Reyna sa kanyang kagitingan. Sa sumunod na tagpo, kinausap ni Eleonora ang kanyang mga tao at pinalakas ang loob ng kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng isang makabayang talumpati. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Ernie upang humingi ng paumanhin sa bigat ng responsibilidad na ibinibigay sa kanya. Tinukso siya ni Ernie ng kaunti at nagtawanan ang lahat bago magsimula ang tunay na labanan. Sa mga sumunod na araw, dinala ng mga sundalo at Silhouette Knights ng Kuspa ang laban sa Zodek, mga espada ang nagsalpukan at maraming knights ang bumagsak. Sa gitna ng digmaan, pinangunahan ni Commander Sitz ng hukbo ni Eleonora at ng Asher Hawks ang isang lihim na misyon upang pasukin ang Delvenco. At pabagsakin ito mula sa loob. Sa una, naging matagumpay ito, ngunit biglang nagkagulo nang dumating ang Drake-class warship sa Delvenco. Sinalubong ito ni Ernie at ng kanyang grupo gamit ang sarili nilang Levitate warship, at muli siyang sumakay sa kanyang Ikaruga upang harapin si Gus sa pangalawang pagkakataon. Nagpalitan sila ng mga salita bago magsimula ang matinding laban. Samantala, inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na ram-in ang Vior gamit ang anti-airship. Agad silang napansin ng Vior at pinaputukan ng mga bullets, ngunit pinayagan ni David na makalapit ito bago biglang kumanan pataas sa ulap para dalhin ang labanan sa tamang altitude. Nagsimula ang atake ng grupo ni Ernie sa pamamagitan ng pagpapakawala ng javelin spears na tinarget ang Vior. Nang barilin ito ng Vior, sumabog ang mga oil globules sa katawan nito. Sinundan nila ito ng fireballs at sa loob lang ng ilang segundo, nabalutan ng apoy ang buong barko. Habang papalapit si Ernie para sa kanyang huling atake, sinabihan ni Gus si General Dudo na gamitin na ang Blood Grail Ether Reactor. Ngunit habang nag-aalangan si Dudo, natuklasan niyang ang kanilang mismong lungsod sa ibaba ay na-infiltrate na rin mula sa loob. Inutusan ni General Dudo na pakawalan ang kapangyarihan ng Blood Grail, at agad itong bumuo ng malapulang aura sa paligid ng Vior, na nagbigay dito ng mas dambuhalang anyo at kapangyarihan. Nabigla sina Ernesty at ang iba pa sa laki at lakas ng bagong anyo ng barko, ngunit sa pagiging matigas ang ulo ni Ernie, hindi siya umatras at patuloy pa ring umatake. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanyang mga atake ang tumalab dahil sa sobrang lakas ng enerhiyang ibinibigay ng Blood Grail, 10 beses na mas mataas ang power output ng barko kaysa dati. Samantala sa lupa, humarap si Edgar kay Gustav, ang bihasang swordsman, habang binuksan naman ng Asherhawk ang drawbridge upang makapasok ang mga karagdagang tropa na susugpo sa Black Knights ng Zodek. Dahil hindi tumatalab ang mga regular na atake, nagpasya si Ernie na gumamit ng mas mapanganib na estratehiya. Pinaandar niya ang Ikaruga, kinalas ang two-prong spear, pinuno ito ng napakalaking mana upang lumikha ng lightning charge, at sumugod diretso sa Vior upang batasin ang aura nito at tamaan ang totoong barko ng direkta. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano ni Ernie, napasok niya ang makapal na aura at naabot ang tunay na barko. Samantala, lalong umiinit ang laban nina Edgar at Gustav, habang nahihirapan si Edgar na makasabay sa bilis ng kalaban. Ngunit sa isang pagkakataon, nasalo niya ang mga espada ni Gustav at naipit ito sa posisyon kung saan hindi ito makakilos. Bago pa man makawala si Gustav, dumating si IRM at binanatan siya ng atake na nagpabagsak sa kanya mula sa kanyang Silhouette Knight, habang si Ernie ay nananatiling ilang metro na lang ang layo mula sa mismong katawan ng Vior upang tapusin ang laban. Ginamit ni Ernie ang lahat ng kanyang lakas para atakihin ang Vior. Sunod-sunod ang kanyang mga beam attack na tuluyang sumire sa Blood Grail aura. Pagkatapos ng matinding pag-atake, halos wala nang natirang enerhiya ang barko kundi sapat na lang para sa huling biyahe nito. Tinanggap ni General Dudo ang kanyang pagkatalo ngunit nagpa siya pa ring banggay ng barko sa fortress ng Reyna Leonora para pasabugin ito at patayin siya sa proseso. Mabuti na lang at agad na nakatunog si Ernie sa plano kaya mabilis siyang lumipad pababa ng mga ulap para harangin ang Vior.
Habang bumibilis ang Vior, pinaandar ni Ernie ang jet thruster ng kanyang ikaruga sa maximum upang kontrahin ang bilis ng barko at dahan-daang pabagalin ito. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan si Dudo, lalo't patuloy itong nagpapaputok ng purple beams papunta sa base ng Reyna. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, sumugod si Archie gamit ang kanyang Centurion Knight papunta sa cockpit ng barko. Doon, pinutol niya si Dudo mula sa kontrol ng barko, at sa wakas ay na-redirect ito ni Ernie patungo sa ligtas na lugar para mag-crash. Hinimok ni Ernie si Archie na lisanin ang Knight at tumalon sa kanyang mga bisig upang mailigtas. Tumalima si Archie at agad siyang nasagip. Sa gabing iyon, natapos na rin ang matagal na digmaan ng Zodek at Kashara. Sa tagsibol ng taong 1823, opisyal nang sumuko ang mga puwersa ng Zodek sa Occident, at si Leonora ay itinanghal bilang bagong reyna ng Kasha. Makalipas ang ilang araw matapos ang digmaan, naghanda na si Ernie at ang kanyang team ng mga Merry Engineers at Night Runners para bumalik sa Fro. Bago sila umalis, muling bumisita si Leonora kay Archie upang magpaalam at pasalamatan siya sa pagsagip sa kanya. Nanahimik si Leonora, umaasang yayakapin o hahalikan siya ni Archie. Ngunit, nanatiling malamig si Archie at tumalikod lang. Kaya si Leonora na mismo ang yamakap sa kanya ng mahigpit bago tuluyang bumitaw. Ilang oras ang lumipas, umalis na sina Ernie sakay ng sarili nilang levitate ship pabalik sa kanilang bayan. Sa kabilang banda, sinundan sila ni Goes at pinag-aralan ang bagong disenyo ng kanilang mga silhouette ship. Nangakong babalik siya balang araw na may mas mahusay na barkong dala. Sa huling eksena, muling pinasalamatan ni Ambrosius si Ernie at ang kanyang team sa pagbabalik ng kapayapaan sa Western Continent, Occident. Tinanong niya kung anong gantimpala ang nais ni Ernie, at ang hiling nito ay isang maliit na laboratorio para sa kanyang grupo. Matapos makuha ang kanilang lab, hinimok ni Ernie ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang laban, ang laban ng inobasyon at paglikha ng mga bagong knights upang matupad ang kanilang mga pangarap. Sa mga sumunod na buwan, mas marami pang levitate ships ang ginawa ni Ernie, at pinayagan ang paggamit nito para sa mga commercial flights sa iba't ibang bansa.